Pilipinas, hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay swelday. O tamang-tama sa mga magsisiuwian. Tapos isang napakagandang balita dahil malaki po ang ibinaba, ang rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo. So yung mga magbabiyahe po ingat at yung mga ang tawag doon, mga barko, pamunuan ng barko, huwag naman kayong huwag naman kayong umaabuso, sa unang-una overloading, pangalawa yung presyo parang biglang tumataas, sa ibang mga lugar. Naging kagawian na yan sa ibang mga puerto. Usapang Legal. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Interesting po ang ating talakayan. May kinalaman sa mga vloggers at sa mga nabiktima. Nitong mga nagdaang araw, kasi noong April 2, isa pong Russian vlogger, Russian-American vlogger, na nagngangalang Vitaly Zodorovetsky ang inaresto ng ating mga operatiba ng CIDG dahil sa mga kasong unjust vexation, vandalism, burglary at video coming without consent. Hindi ko alam kung ano yung mga specific na title ng nomenclature ng mga kasong isinampa sa kanya, pero marami pong mga haka-haka, marami pong mga nagsasabi ay aabutin ng pagtanda dito si Vitaly dahil sa kanyang mga ginawang pang-iinsulto sa mga Pinoy. Usapang Legal. Actually, sa dami-dami po ng mga issues na kinahaharap ng bansa, madalas tayo ay divided, lalo na pag ipinag-usapan ay politika. Pero sa usapin nitong vlogger na ito, at least sa unang pagkakataon, correct me if I'm wrong, pero ito pong usaping ito ay nag-unite sa ating mga Filipino regardless kung ano ang ating political affiliation. But this is of course not a non-political issue, pero syempre gusto natin na iginagalang tayo lalong-lalo na ng mga banyaga na bumibisita dito sa ating bansa. Usapang Legal. Ayan. So actually, ang sinasabi po, hindi ito ang unang pagkakataon na naaresto itong Russian-American vlogger na ito, parang kanyang policy sa kanyang pagbablog, FAFO. F around and find out. So, yun. So, gusto niya para mapag-usapan at kahit sa mga pagkakataong ito, natatandaan niyo pa nung isang araw, a few days ago, itong si Secretary John Vic Remulla ay nagpa-press conference at nasa likod niya itong vlogger na ito. At doon, parang gusto pa niyang palabasin na prank lang ang lahat ng ito. Usapang Legal. Pero noong pong ito po pala at least pinupuri tayo ng international community ng iba't ibang mga vloggers and even nasa mga news na rin po ito ng mga ibang bansa dahil natuwa sila sa ginawa ng Pilipinas dito kay Vitaly. At meron po pala siyang aresto na dati pa dahil sa trespassing niya dun sa Hollywood sign sa California. That was in 2017. Tapos, ewan ko kung anong petsa ito, pero he spent 5 days in jail sa isang Egyptian jail nang akyatin niya ang pyramids of Giza. So napakatindi talaga ng mga pinagagagawa ng taong ito for clout o para magpapansin. At kumikita pala ito ng napakalaki sa pagpa-vlog. Usapang Legal. Kaya naman wala na siyang pakialam sa kanyang mga naaasar na iinis dahil syempre kumikita. Kaya po ito ay warning para sa atin, lalong-lalo na hindi man tayo yung mga vloggers na maraming followers warning po sa atin kung mahilig tayo na mag-take ng video of people in public
places or kahit pa in private places. Usapang Legal. Ayan. At mamaya po, sasamahan tayo ng tagapagsilita ng Bureau of Immigration, si Ms. Dana Sandoval, patungkol doon sa status na ang tatanungin natin, ano na nga ba yung mga kasong kinahaharap niya. Pangalawa, yung tungkol sa deportation. Kasi una, sinasabi na i-deport ka agad siya o pababalikin na siya sa bansang kanyang pinanggalingan, no? At pero nagkaroon na iba ang ihip ng hangin at sabi tatapusin muna yung mga kaso dito bago siya ibalik, no, o paalisin ng Pilipinas. Usapang Legal. Ayan. So kukumustahin natin kasi ang sinabi ni Secretary John Vic Remulla, mananatili siya sa Camp Bagong Diwa at ang kanyang pagkain ay kapareho, no, ng mga ng mga regular na mga preso, walang special treatment. At syempre napakainit ngayon, walang aircon doon, di ba? Wala namang aircon sa ating mga detention facilities, di ba? Kaya naman magdusa siya. Marami ang natutuwa dito, ano, dahil at least, no, napanood nyo ba yung video na may isang hindi pa siya katandaan, pero parang sinabihan niya na parang nanakawan siya, di ba? Pagkatapos yung mga gwardya doon sa isang mall, no? May diferensya talaga. Usapang Legal. Or nagpapapansin. Ayan. So, aalamin din natin ano ba yung magiging proseso ng deportation. At saka, no, kung siya ba ay maaring makapag-file ng bail, no? Kasi ibang usapin po yung mga kaso sa korte because lahat ng mga kasong kinahaharap niya sa korte ay available po yung bail. It is a matter of right, no, pagdating doon sa mga kaso na nasa korte, no? At paano ngayon ang mangyayari doon sa kanyang deportation case, no? So, at aalamin din natin, yun bang mga vloggers, content creators na pumupunta dito sa Pilipinas, kailangan ba ng permit para makapag-vlog or makapag-produce ng content? Usapang Legal. Ayan. At syempre, kung kayo ay mga nabiktima ng kagaya, maaring hindi lang ito, no? Kasi ito yung notorious talaga maaring hindi lang siya ang nabiktima. Pero kung kayo ay na-violate ang inyong karapatan, say for example, na-violate ang inyong right to privacy, saan ba tayo maaaring magsumbong? Kasi kung sa korte, maaring matagal, no? O kaya naman, pwede ba na dumiretso tayo sa Bureau of Immigration? Ano ba ang ibig sabihin ng undesirable alien? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin, but syempre, yung mga questions po ninyo ay pwede nyo ipadala sa atin at susubukan po nating sagutin. Ayan, yung mga nagtatanong. Pasensya na kayo, marami akong mga rashes. Ako po ay may allergy. So, hindi naman siya kadiri pa. Hindi na siya kadiri. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Si Ginoong Boboy Perzo. Tagal mong nawala, sir. Ganyan din sa'yo, Alan Ronald Evaristo, sa'yo din Mirna de la Cruz, Josephine Garimbao, Iton Bulalayaw, nanonood sa atin sa SLEX. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, itong mga nanonood sa atin, si Gael Enriquez, Kenneth Arevalo, Maricar Angeles, Alan Evaristo, si Miss Roxanne Costo, at magandang gabi sa iyo at pagaling ka, Jerome Lorenzo, si Daddy Rewel Resyo, magandang gabi po sa inyo, LV Perlas Valdepeña, at syempre Mami Belen Rivera, Tita Ami Miraflor Garcia, Ramil Mateo, at si Arnel Nacional. Magandang gabi po sa inyo. Si Eduardo Narvaez, syempre hindi nawawala yan. Magandang gabi sa iyo, Great Barracuda, Starnet, at si Aunt May. Magandang gabi po sa inyo. Si Joy Garimbao, magandang gabi din po sa inyo. Usapang Legal. Maya-maya po, makakasama natin sa atin pong pagbabalik, Miss Violeta Montecalvo Zambrano. Kasama na po natin si Miss Dana Sandoval para sagutin ang ating mga katanungan. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. RH. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal.
Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin may kinalaman doon sa kaso ni Vitali. At syempre, para sa mga vloggers at mga nabibiktima ng mga vloggers. Kasi parang naging lahat po, halos lahat na lang nagva-vlog, Ang pagkaiba lang, yung iba maraming followers, yung iba na-monetize na, yung iba naman for the sake lang, dahil nakahawak ng magandang camera o kahit nga hindi kagandahan ng camera, So yun ang nagiging problema at naging invasive na masyado. Ano ba yung invasive, Wala nang pakialam. Kasi hodang may pahintulot ka o wala, kasi hodang ikaw ay napapahiya na, wala na silang regard, doon sa sitwasyon ng kanilang kinukunan. Usapang Legal. Okay, ngayong gabi, sasamahan po tayo ng napakagandang tagapagsalita, ng Bureau of Immigration, ng ating kaibigan Miss Dana Sandoval. Magandang gabi sa'yo. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi din po sa lahat ng tumatakbo sa inyong programa. Thank you very much for joining me tonight. Bagaman at I know you're on the road, in-accommodate mo pa din kami. Ma'am, ako kumustahin namin. Kumusta na po ba yung Russian vlogger na nanggugulo dito sa ating mga citizens, dito sa ating bansa? Si Vitali po, nakakulong po ito si Vitali. Temporarily po held natin dito sa ating facility inside Camp Bagong Diwa. He is undergoing deportation proceedings. Pero bukod po dyan, may mga nilatag din pong kaso sa kanya sa korte ang mga pulis natin, ang DILG, because nakita po na yung kanya mga actions ay hindi lang basta nakakainis, kundi talagang mga krimen. So may kinalaman dito sa yung attempt niya na mang-agaw ng baril, nanggulo siya sa isang nagkaklase. Meron din siyang itinakas na tawag doon na electric fan, industrial fan. Meron din siyang inagawan ng sombrero. Meron siyang tinakot na hindi naman siya lola, pero medyo nasa edad o baka matanda sa akin ng mga ilang tulog. So talagang nakakainis. So yung pong deportation process is different, of course, from the criminal cases na isinampa naman ng ating mga kapulisan. And I believe yung isang mall nagsampa din ng reklamo sa kanya. Now, Miss Dana, iba po itong deportation process, right? Hiwalay ito. Yes, attorney. Hiwalay po yung deportation case. Pero pwedeng sabay silang umaandar. Kahit magkahiwalay sila, pwede po silang sabay na umaandar. Sa deportation proceeding, sino po ang nagdumidinig dito? Ang Bureau of Immigration po can hear ditong deportation proceedings niya. Ang ating Board of Commissioners po ang ultimately magde-decide if he is for deportation. Kasi nakita natin siya, he has been tagged as an undesirable alien because of what he did. So separate yan. Ang pinag-uusapan kasi natin ngayon is his stay in the Philippines. Kung siya ba ay dapat na manatili dito sa Pilipinas. So, ang pinag-uusapan niyan, yung i-deport ba siya o hindi. But yung kanyang cases, yung mga ginawa niyang kriminal dito sa Pilipinas, hiwalay yan na titinggin at kung halimbawa, siya po ay mahatulan ng korte ng pagkakakulong dito sa Pilipinas. Kailangan niya munang i-serve yung sentence niya na makulong siya dito sa Pilipinas before i-implement natin, halimbawa implemented deportation, he still has to serve his sentence here in the Philippines. Although napakaigsi lang po kung unjust vexation lamang yung kaso, I believe meron pa ring mga ibang kaso na mas mataas or mas malaki ang parusa kaysa doon sa unjust vexation kasi hanggang 30 days lang arresto minor lang, yung unjust vexation. So 1 to 30 days lang ang parusa doon, parusang kulong, napakaliit lang nun. But I believe dahil merong element ng publication through ito sa kanyang vlog, so na-elevate into cybercrime
yung kaso niya and nagpapataas, maaring madoble yung parusa. I don't know kung ano pa yung ibang mga specific na cases laban sa kanya. So ibig sabihin, ma'am, tatapusin muna yung sentensya sa kanya at pagsisilbihan muna niya yung sentensya at saka pa lang mai-implement yung deportation. Pero gaano po katagal yung proseso ng deportation? Actually po, ang pinakamabilis natin na deportation so far, nasa 2 linggo nakapag-deport na tayo ng mga normally, nauuna po talagang matapos ang deportation. So we wait for the resolution and the finality of their court cases bago po tayo mag-implement. Kasi hindi naman ganon ka-tedious yung proseso kaysa doon sa criminal cases na nasa korte, dahil iba ang nire-require na bigat ng ebidensya doon sa korte kumpara doon sa administratibong kaso na naka-file sa Bureau of Immigration. Pero ma'am, kasi itong kaso niya dito sa korte ay pwedeng lahat ito available, no? Ito bang sa halimbawa habang ongoing pa or habang hindi pa nai-implement yung halimbawa mag-decide ang Bureau na talagang i-deport siya o may basihan para i-deport itong si Russian vlogger, maari po ba siyang makalabas? Kasi ito po ay naaresto sa bisa na lang din nitong order mula sa immigration. Tama po ba ako? Tama. Nawawala lang si Ms. Dana, no? Hello? Yes, ma'am. Pakiulit nga po. Opo, hindi pa po siya makakalabas ng bansa at hindi pa po natin mai-implement ang deportation. Dahil isa po sa mga requirements implementation ng deportation ay clearance po from NBI na wala na siyang pending na accountability po dito sa Pilipinas. At kung meron pa siyang accountability, halimbawa, hindi pa niya natatapos yung kaso na dito, hindi po siya basta-basta nakakakuha ng clearance sa NBI or doon sa mga korte kung saan po siya nakasuhan. Kung sa naman po, ang pinag-uusapan naman po natin ay yung bail niya. Maaari po siyang mag-bail doon sa mga korte. Halimbawa, siya po ay nahuli, nakapiit sa ating mga local jails at nag-bail po siya for the cases that were filed against him. Sa immigration po, kukunin din siya kasi kasabay po nung kanyang court case, may immigration case din po siya at hindi din po siya pwedeng magpapalagala dahil kinokonsidera po natin siya na undesirable alien. So, either doon sa facility, sa local jail, or dito po sa aming facility inside Camp Bagong Diwa. Pili lang po siya kung saan mas appropriate. So ibig sabihin, ma'am, kahit makapag-bail siya sa korte or payagan siya dahil bail is a matter of right doon sa kanyang mga kaso, pagdating sa immigration, titingnan pa din kung karapat dapat siyang makalaya because as of the moment, siya ay nakakulong sa bisa ng order ng immigration. Tama po ba ako doon, ma'am? Nawawala lang si ma'am. Pero siya ay nakakulong ngayon sa bisa ng order mula sa immigration and therefore, no, ang gusto kong malaman, makakapag-bail ba siya sa Bureau of Immigration? Kasi makakapag-bail siya sa korte, which is a totally different process dahil ito ay mga kriminal na kaso. Dito naman sa immigration, administratibo. Pero gusto ko rin malaman yung paano ba masasabi na isang undesirable alien ang isang banyaga na nandito sa atin sa Pilipinas. Usapang Legal. Ayan, tinatry po nating ma-establish ang connection with Miss Dana Sandoval. Andiyan na ba ulit siya? Or tinatawagan pa. Magandang gabi po muna sa inyo, Jerry Sumagaysay at Dennis Villanueva. Gayon din sa iyo, June Carlos, Nicola Sura at Nancy Madrona, magandang gabi sa iyo. Gayon din sa iyo, Gab Madrona at syempre si Alejandro Madrona. Ay, mga nanonood sa atin sa Batanes. Magandang gabi po sa inyo. Syempre, magandang gabi din po kay Alicia Hubay at Florence Regalo. Gayon din sa iyo, Henry Dolohan at Peterlyn Sanchez, Grace Recta at Alan Evaristo. Yung iba pang mga nanonood sa atin, magandang gabi po sa inyo. Mayroong question dito patungkol doon sa nanggugulo. Nanggugulo sa pamamagitan
yan ng mga private messages. Okay, sasagutin natin yan mamaya. So, nagbabalik na po si Miss Dana Sandoval. Usapang Legal. Miss Dana, are you back? Yes, Oo. Medyo nasira lang yung signal mo. Pero gusto kong malaman kasi si Mr. Vlogger ay nakakulong siya sa bisa ng order ng Bureau of Immigration. Tama po ba? Yes, tama. Oo. Yeah. So kahit ibig sabihin na yung hindi pa ito yung kulong dahil sa mga kaso niya sa korte, because I believe hindi pa naman, baka naka-file pa lang yung kaso, yung reklamo sa prosecutor's office dahil hindi naman siya caught in the act or in flagrante delicto patungkol doon sa mga kaso na niya sa korte, no? So habang kung maisampa na ang kaso sa korte doon sa mga kasong kriminal, at makapag-file siya kasi pag naipasampa na ang kaso sa korte, makakapag-file na siya, di ba, ng bail. Pero sa inyo, no, meron bang proseso ng pagbibail sa immigration patungkol doon sa deportation? Yes, there's a possibility po ng bail pero hindi po ito right. This is subject to the discretion of the commissioner. Kung halimbawa, ilipat na siya dahil ongoing na yung case niya sa mga korte, ilipat na siya sa local jails natin dahil may pending case siya, tapos nag-bail sa doon, kukunin po sa ulit ng immigration. Kasi hindi po natin pinapayagan mag-bail yung ganito ng mga undesirable aliens. Because we don't want them na pakalat-kalat lang dyan dahil they are tagged already as undesirable aliens. Paano ba maituturing na isang undesirable alien ang isang bisita natin? Yes, attorney. Basically, pag sinabi natin na undesirable alien, yung presence po ng individual na ito, nitong foreign national na ito, ay nakakagulo na sa community, nagiging pabigat na po sa community, and his act, kitang-kita po sa video, ay talagang nakakaabala at nakakagulo na po sa komunidad. And it shows disrespect to Philippine laws as well as Filipinos in general. Kasi hindi lang po yun, meron pa siyang video, attorney, na pinasok niya yung isang fast food chain. Ay, oo. Doon sa kitchen. So, talagang binabastos niya yung mga Pilipino with his acts and minumura niya habang nasa daan. So, his acts constitute as acts of undesirable aliens. Kaya nakikita natin na hindi siya eligible na manatili pa dito sa bansa. Oo. Pero ma'am, ito po ba kung sakasakali, pwede pa siyang makapag-vlog ulit habang nandito siya sa Pilipinas? Sa ngayon po, kung siya po ay nakapiit sa ating facility, definitely hindi. Na-allow na gumamit ng mga mobile devices niya. Ang kanyang phone po ay maaari niya lamang gamitin upang tawagan ang kanyang family, ang kanyang embassy, or ang kanyang counsel, but definitely not for vlogging. Okay. Ano po bang nationality nito, ma'am? He's Russian po, pero nakakuha po tayo ng information that he has been living in the United States for quite some time. Pero by green card holder lang. Okay. By passport po, he's Russian. Kasi parang ang mother niya po ay US citizen. Okay. Ma'am, next question. Ito pang mga foreign vloggers, mga content creators, are they required to obtain a permit from the government kung sakasakaling gagawa sila ng film or content or vlog dito sa Pilipinas? Not necessarily naman po. Usually yan, it's just for entertainment, mga vacation trips, or mga pinupost na mga content na ganyan. So, not necessarily naman as long as it's not for commercial purposes na kung maggagawa ng pelikula or things like that. But for simple vlogging on YouTube, hindi po pinakailangan. Unless, of course, ito ay monetized, or yung mga commercial na mayroong mga collaborations na kumikita, di ba? Yes, for commercial purposes po. Doon po kinakailangan ng special working permit para po makapag-shoot dito sa Pilipinas. Also, mayroong mga lugar kasi na pinagbabawal ang mga ganito, no? Hindi basta-basta nakakapag take ng video. Especially
halimbawa yung mga protected areas. Yes. Na maaring yung effect ng halimbawa yung ng technology ay pwedeng makaapekto. So, merong mga areas na kailangan muna ng permiso mula sa ating gobyerno or ahensya ng gobyerno na in charge doon sa lugar na yon. Okay. So, next question is, nag-reach out na po ba sa atin? May nag-reach out po ba sa atin, like Russian government, to assist Mr. Vitaly? It's part naman po of deportation proceedings kapag may isang foreign national that is facing a deportation case. We inform po their embassy para ma-prepare din yung mga kinakailangan po para sa kanyang deportation. Kasi one of the requirements for deportation is a valid travel document. So we have it verified doon sa kanilang embahada. So kasama po yan sa regular processing natin for those with deportation. Mm-hmm. Ma'am, last question na lang. Para po sa mga nabibiktima ng mga vloggers, especially mga foreigners, saan sila pwedeng magsumbong? Yes, kung mga foreign nationals po na nagpupunta dito at nanggugulo, hindi po sila hindi lang basta critical hindi lang basta mga critical na mga vlogging, but already crimes on camera. They can report it po to the Bureau of Immigration. Maaari po silang bumisita sa opisina po natin at in Intramuros, Manila, or they can send a message po since online yung mga nagva-vlog na yan. Online din po, pwede po kayong magpadala ng impormasyon o reklamo sa mga ganito pong illegal aliens na tinuturing. Hindi lang sa mga foreign vloggers na may kalokohang ginagawa dito, but also for other types of illegal aliens. You can visit po our Facebook page at facebook.com/Official Bureau of Immigration. Yan po ay 24/7 tumatanggap po ng impormasyon tungkol sa mga illegal aliens na maaaring nasa inyong paligid para maibato po natin sa ating intelligence division. At magawan po ng paraan, mahuli po natin yung mga yan at makulong po at maipa-deport. May pahabol dito si Ms. Gael, yung mga pag-video sa airport, particularly sa immigration area. Kasi maraming magbabiyahe ngayon, not necessarily mga foreigners, di po ba? Maraming mga magbabiyahe ngayon papunta sa ibang bansa, magbabakasyon dahil medyo mahaba-haba ang ating holiday. So, paalala na lang doon sa mga nagvi-video sa immigration. Yes, as in other airports po, it's not just naman in NAIA, but for most countries, sa immigration area po, bawal mag-video. So, let's just follow the policy, hindi lang po dito, pati po sa ibang bansa, mas mahirap po pag sa ibang bansa. Yes. So let's just follow the policy po. This is in place for security, para masigurado po natin na maintain ang security ng area. So sundan lang po natin at magiging maayos naman po ang ating processing doon po sa immigration. Okay. Ma'am, thank you very much ha. At bakasyon na ba kayo? Hindi pa, wala pong bakasyon. Ay, ganon. Oo, kasi kung sa bagay yan, kasi kahit lalo nang dadagsa sa airport and therefore kailangan ng mas madaming tao sa immigration. Yes. Sige. Miss Dana, thank you at magandang gabi sa'yo. Salamat po. Mabuhay ka. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Ayan, narinig po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Ms. Dana Sandoval. Malamang sa malamang hindi file ng bail, no? Although didinigin pa lang ito, pero dahil sa kanyang sitwasyon at sa kanyang mga pinagagawa dito sa atin, ay malamang itong Russian vlogger na ito ay hindi mapayagan ng makapagpiyansa. So again, iba pong proseso yung proseso sa korte, iba ang magiging proseso sa deportation. And sa deportation case niya, no? Bail, ang sinasabi po, kung tama ang pagkakaintindi ko, bail is not a matter of right dito sa Bureau of Immigration Deportation Proceedings. Usapang Legal. Ang sabi nga po dun sa Philippine Immigration Act, yung Commonwealth Act 613, yung release or probational
yung temporary release ng isang alien na naaresto at nag-undergo ng deportation proceedings, maaring mag-bail, B-A-I-L, no? Maaring mag-bail, pero may mga kondisyon, no? Dapat ay hindi siya flight risk, hindi rin siya threat to national security, dapat din ay tawag doon, hindi gano'n naman katibay. Pero Diyos ko, no? Ay, sorry po. Hindi dapat na ginagamit yung phrase na yun. But, my goodness, no? Siya na mismo ang nagbigay ng ebidensya laban sa kanya because everything is documented. At ang pagkakaintindi ko, no, yung kanyang kasama ay, ano ba yun? Yung kanyang kasama ay hinahanap pa yung taga-video, yung cameraman. So, I think he is on the run. Malalaman natin sa mga susunod na araw. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Maribel Nacario. Magandang gabi sa iyo, Ramel Maluto, Angela Carpio, Marilisa Ampuan, at Violeta Montecalvo Zambrano. Magandang gabi din sa iyo, Hil Ocampo, at yung iba pa, Tristan Wyatt Gulay, si Angelo Redaha, at sino pa ba? Ramel Maluto, at maraming iba pa. Thank you very much for watching. Sabi ni Great Barracuda, sabi niya, yung mga Filipino accomplice niyan, Vitali, lusot lang. Hindi po, no? Ang pagkakaalam ko, meron ding kaso na isinampa sa kanya. Si Starnet, sabi niya, happy holidays, sabi niya ganun, and keep safe. Thank you very much. Dapat lang, sabi niya, abay dapat profiting sila sa Pilipinas. Sinanimos yan sa tourist seeking employment. O, yun po ang sinabi ni Misa Dana Sandoval. Usapang Legal! Bagaman, no, at meron pong option for pagsasampa ng bail, hindi automatic. No? Hindi karapatan. It's a matter of discretion. Mas mahirap pagka matter of discretion because depende doon sa mga didinig. Ang sinabi ni Miss Dana ay malamang hindi, no? At hindi siya makakapag-vlog, no? Kasi malaki ang kinikita Okay. Eto naman. May question dito before we pause for commercial. Paano kung ikaw na biktima ng isang nakakainis na vlog? Or halimbawa yung anak mo o meron kang may kapansanan, may diferensya na anak. Say for example, merong physical na defect, no? Or PWD. Tapos pinagtawanan dahil dun sa kanyang mga video. Or question, kapag ikaw ba ay nasa public place, pwede ba ka bang i-video or picturean without your consent? Usapang Legal! Alam niyo po, nakaranas na ako, no, na nasali ako sa mga binivideo. Ang ginawa ko sa kanya, nilapitan ko yung nagvi-video, sinabi ko na hindi ako pumapayag. Kasi i-vlog niya ipopost niya online. Hindi ako pumapayag na maisali sa kanyang video. Naranasan ko na din ito sa korte or after ng hearing namin. Yung kalaban kong abogado, not the lawyer, yung kliyente ng kalaban ko, no, ay na lawyer. So yung kliyente ng kalaban ko, yung nagsampa na, the other party, meron siyang escort na nakakatakot ang itsura. Pero nahuli ko siya na binivideo niya kami at ng mga kliyente ko. So, ang ginawa ko sa kanya, in-approach ko yung opposing counsel, ibig sabihin kalaban kong abogado, at sa harapan ko, pinadelete ko. Kasi anong purpose? Nabivideohan niya kami. Di ba? Yun ang question. Usapang Legal! So, kung ikaw ay nahagip sa vlog ng kung sino at wala kang, take note sa vlog, ibig sabihin for posting, no? At ayaw mo, kasi may mga taong privado talaga, yung iba nga, wala sa social media, hindi po ba? As much as possible, ayaw nakaka-capture. Yung iba naman, dahil merong threat sa kanilang, sa kanilang buhay, no? O say, for example, merong away pamilya, naghiwalay ang magulang, may threat sa kung sino man, no? Na-capture. Kaya nga po, no? Kung mapapansin po ninyo kapag ang DZRH, binablur kapag mga bata, especially, dahil maaring issue yung kanilang seguridad. Plus, of course, meron tayong Data Privacy Act. At
yun pong video or pictures, bahagi po yon ng kanilang tawag doon. Tinatawag na personal, meron po tayong tinatawag na personal information at sensitive personal information. Usapang Legal. Pwede mo pong kasuhan ang isang tao na nagre-record, no, without your permission. Pero yung success o chance na manalo ka sa kasong ito, nakadepende po sa nature ng recording. Kung halimbawa po ang recording violates your privacy, especially kung ginawa ito sa isang private space at tapos nag-cause ng harm or stress sa'yo, pwede po kayong magsampa for damages. But of course, iba pa ring usapin yung kriminal na pananagutan kasi meron po tayong Data Privacy Act of 2012, yung Republic Act 10173. Usapang Legal. Iba pa ring usapin kapag ka po ikaw ay vinidyo, no, na doon sa pasikreto habang ikaw ay nasa restroom, nasa toilet, nasa CR, no? Kasi may expectation of privacy. At tapos nakuhanan ka pa ng mga hindi yung mga pribadong bahagi mo ng katawan mo. So meron din po tayong Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at yung daños perwisyo naman ay pwede po ito sa Civil Code Article 19, 20 and 21. Yun po ang maaring maging basihan. And syempre yung Revised Penal Code, unjust vexation. Usapang Legal. Mamaya pag-uusapan po natin ano ba yung unjust vexation. Yan. Kasi ang unjust vexation po yun yung common na isinasampa kapag hindi na nagpo-fall. So sa anumang krimen, no, na nakadetalya sa Revised Penal Code o kung anumang special penal laws. At magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal, Miss Ginoong Hill Ocampo dyan sa Tiaong, Quezon. Magandang gabi po sa inyo. Yung mga iba pang mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening. Johnny Ogalinola, magandang gabi sa iyo. At syempre pa Nancy Madrona and Jerry Sumagay Bongski, magandang gabi sa iyo. Yung pong mga nanghaharas online, ako nakakaranas ako nito dahil hindi ko daw siya nabate, no? Hinaharas na akong online. Walang patumanggang tigil, walang patumanggang messages, no, sa aking page, no, dahil hindi ko lang nabate at hindi ko daw siya binigyan ng regalo. Pero wala na akong obligasyon na magregalo. If you experience this, ano naman ang pwede niyong ikaso sa kanila? Usapang Legal. Siyempre po, di ba, nakakainis at nakakaimbirna. Lalo naman, last time mayroong nag-threaten sa akin na pagbubuhatan ako ng kamay. So, yan po at iba pa dahil I'm sure kung ako po ay nakararanas nito, napakarami sa ating mga kababayan ang nakararanas din ng ganitong pananakot mula sa ibang mga walang modo. Sorry walang modo. Walang magawa sa buhay. Usapang Legal. At magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Magandang gabi po muna, Attorney Santi Toroba. No, Attorney James, magandang gabi sa iyo dyan sa US. Ano ba, umaga ba dyan? Madaling araw. Ang aga mong gumising, Usapang Legal. At syempre pa yung ibang mga nanunood, nakikinig sa atin. Ito, no? Yung, yung tungkol sa unjust vexation. Ayan. Kasi marami ang nagiging nagpapalit yung unjust vexation at saka yung malicious mischief. Kapag ka po nakakainis, maaring hindi sinasadya, no? Nakakainis, mapang-inis yung ginawa sa iyo, no? At hindi naman nagfo-fall doon sa any other crime na nakalagay doon sa ating Revised Penal Code o walang ibang batas na sumasaklaw dito, maari pong maipasok doon sa unjust vexation, no? Ito po yung naisampa kay Mr. Vitali. Yung unjust vexation and malicious mischief ay nasa Revised Penal Code po. Pang-iinis, pang-aasar, no? Pang-uuyamot, no? Pero yun po ay pumapasok doon sa unjust vexation. Pero
Kapag ka po, no, yung malicious mischief naman, yung deliberate na nagkukos ng damage sa ibang tao or sa property ng ibang tao, pero hindi nagpo-fall doon sa kasong arson kasi pag automatic, kapag ka may apoy na involved, no, kay malaki or maliit man ang sunog, pwede pong pumasok sa arson. Basta't hindi po pasok doon at merong na damage doon sa property at ito ay sinadya, maari po itong or papasok po ito doon sa malicious mischief. Usapang Legal. So yung pang-iinis, o halimbawa, mini-message mo, no? Mini-message mo ng mini-message ang isang tao dahil hindi mo binati ng birthday. O iniinis mo talaga, no? Pwede kang makasuhan doon sa unjust vexation. Pero, limawa naman, inis na inis ka sa kapitbahay mo. Merong tricycle ang kapitbahay mo, doon pinapark sa harap ng pinto mo, sa harap ng gate mo. Ang ginawa mo dahil nakausap mo na siya at hindi pa rin naniniwala sa'yo, tinusok mo yung gulong. O kaya sinira mo yung salamin, binasag mo. O kaya pinagpapalo mo hanggang sa magkaroon ng dent yung sasakyan niya. Yun po ay papasok doon sa malicious mischief. Usapang Legal. Yan. So yung unjust vexation, kasi pinagkukumpara ko po, sa unjust vexation yung mga acts of harassment, walang patumanggang pag-message sa'yo, ginugulo ka, no? Maliban na lang kung yan ay naniningil ng utang, niririman ka, magbayad ka na, Pars, no? Ayun, hindi yun. Pero yung mga kung ano-anong pinagsasasabi sa'yo, no, ay yun po, nakakainis, no? Kagaya ng isang message dito sa ating wall, ginugulo pati ating mga listeners, o kagaya ng isang listener natin na inaangkin na asawa niya si Miss Faith, no? Kahit hindi naman. At kung ano-ano pang mga mini-message, pwede po itong pumasok doon sa unjust vexation. But take note, hindi lang maaring hindi lang sa unjust vexation pumalo, no? Maaring pumasok doon sa ano bang tawag doon? Marami po kasi mga kaso yung cybercrime, yung violation ng Safe Spaces Act, no? Yung nanghaharas na may tonong sexual, no? Pwede pong pumasok doon, no? Kagaya na lang nung inaangkin, pinangangalanda ka na asawa ko si ganito, no? Kahit hindi naman, yung pala ilusyonado lang, di ba? Usapang Legal. Yan. So, pwede pong pumasok doon. Kaya't hindi basta-basta dapat na kung sino-sinong mini-message at kinukulit, na wala namang legal o just o logical o reasonable o unreasonable na ang pinagagagawa. Yung mga vexatious and remarks or behavior, no? Yung mga panduduro, no? Yung panduduro, pwede po yung pumasok doon sa grave slander, doon sa not simple slander, no? Usapang Legal. Slander by deed, yun, doon po maari po yung pumasok doon. Pati yung mga public disturbance, mga pranks and tricks, no? Mga practical jokes, although seemingly harmless, no? May mga akala mo harmless, meron namang talagang pwede makapagdelikado sa'yo, pwede po yung pumasok doon sa unjust vexation. Pero kapag ka nag-endanger na sa'yo, ay maaring may iba pong krimen na nakomit dito. Usapang Legal. Okay, ano pa ba yung mga questions ninyo? Magandang gabi po sa inyo, Bongski, at yung iba pa, by the way, congratulations muna kay Santi Nicole Seco. Pamangkin ko po yan sa pinsan dyan sa Tondo, Maynila, nag-graduate. Congratulations din sa iyo, Cheese. I think nag-graduate din siya. At syempre, magandang gabi sa iyo, Rex Seco, si Elisa Seco, gayon din sa iyo, Chaska at April. Magandang gabi sa inyo. Usapang Legal. Nanonood din sa atin, I hope, si Chona at saka si Ding. Magandang gabi po sa inyo.
Sino pa ba yung mga nagme-message sa atin, nagpapabati sa atin na hindi naman nangungulit. Hindi nang haharas pa, lalang batiin. No, yun ang mas okay. Tsaka yung nagpa-participate po kayo sa ating discussion, no, mas may chance na mabasa ang inyong mga messages. Ayan. Usapang Legal. Sabi ni Gael, para walang kaso, sabihin nyo na lang na maganda, sabihan nyo na lang ng maganda, 'di ba? Well, hindi mo kailangang bulahin, ano? Tsaka dapat hindi nakakasama, no? Doon sa tao yung mensahe. Ayan. Sabi po ng Supreme Court sa mga kasong US versus Bautista, yung unjust vexation is a catch-all offense, no, for any person na who causes deliberately causes annoyance or irritation without legal justification. Yung walang patumangga, no, na pag may message sa'yo ng nakakainis na, no? Kagaya ng ginagawa sa akin itong isang ating listener. Kahit blinak ko na, ewan ko kung bakit gumagawa pa ng mga panibagong account, no? O kaya naman, yung iba pong usapin kapag may gusto sa inyo, no? At yung may mga sexual undertone, no? Pwede pong pumasok doon sa Safe Spaces Act. Violation ng Safe Spaces Act at mas mabigat po ang mga parusa kapag pumapasok doon. Usapang Legal. Pero ibang usapin kapag meron kayong previous relationship at dahil pwede pong pumasok doon sa pwede pong pumasok doon sa 9262, violence against women and children, no? So, depende sa sitwasyon, depende po sa personal circumstances, maaari pong mas mataas pa ang maging krimen, nalabag na krimen kapag may mga nanggugulo sa inyo. Sabi po sa Reyes versus People, yung na-convict for unjust vexation sa pagpapadala ng mga unsolicited, offensive text messages, no? Yung nakakairita na mga messages, no? Text man yan o chat man yan, pwede pong mapagmulan ng kasong unjust vexation. Naaalala ko dati, merong kumukulit sa atin dito, no? Na nagsampa ng kaso sa atin at kinukuha niya tayong abogado. Usapang Legal. Anyway, yan na po ang bumubuo ng ating talakayan tonight. Sa mga nag-message sa atin na hindi ko nabate, magandang gabi po sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Sa mga kababayan ko sa Marinduque, magandang gabi po sa inyo. At yung mga uuwi or bibisita sa Marinduque, ingat po kayo dahil ingat po kayo dahil yung mga tawid dagat, wag pong papatusin kung overloading, dahil alam nyo naman, buhay po ang katapat nito. So mag-iingat po tayo. Usapang Legal. Yung mga manunood ng Moriones Festival, enjoy po kayo dyan sa Marinduque kasi Great Barracuda. Sad fact, Vitali can still use anything from his cameras as soon as content, even to time of arrest and jail time once he arrived to his country. Yes, that is correct. That is a sad reality. Usapang Legal. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Magsama-sama po ulit tayo sa anong araw? Sa Tuesday, next week, after Holy Week. Ako po, nakasama ko sa kabilang side si Billy Domingo na nag-celebrate ang kanyang kaarawan pero walang pakape, walang papansit. At syempre pa mga taga-RHTV, mag-ingat po kayo sa mga babiyahe. Of course, tandaan mag-check po ng inyong mga gamit para hindi mawala, no? O kaya tsaka at the same time, yung magda-drive, ingat po, don't drink and drive, don't drive and drink. Yan. Syempre, yung blow baguettes na kailangan nating i-check. Ingat po kayo at God bless you all. Ako po ang nakasama ninyo this Holy Tuesday. Ako pa Panyaran ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May